ang utos ng Pangulo. Putang ina yan. We are already a world-class army. So kayang-kaya natin. We are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. Pag ang military assets mo inadequate, Bex, hindi ka ready. AFP camps to ha. Nag-collapse daw yung mga pader. 3 weeks na hindi niya mapaayos. Pagkatapos sasabihin mo, ready ka sa gera? Saka ano yung nagagaganyan ka? Tapos yung mga simpleng sakuna, hindi matugunan ng gobyerno? Hindi kayo makatulong? True. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay kayang-kaya nating lumaban na tayo lang. Ang utos ng Pangulo. Putang ina yan. May ang utos ng Pangulo, tapos yung Pangulo mo, kanda kumahog para na makipagkamay kay Xi Jinping. So parang iba yung sinasabi ninyo sa inaakto ninyo. Parang ano ba talaga? Saka 20 days, kayo-kayo lang yan habang yung idadama yung mga civilian, poprotektahan nyo kami, kaya nyo. Baka mamaya kami yung ibala nyo sa kanyo, tapang-tapangan kayo, tapos kaming gagawin yung shield. True. Bex, pagka ginera tayo, kunwari ginera tayo ng China, walang 20 to 30 days, 1 day lang tayo. Lusaw tayong lahat. Anong laban nyo sa China? Sinabi na ng China, they will not give anyone the chance to take a second shot. Idiots to the highest level. Correct! China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. One of the weapons China demonstrated, we call it 61, because it can contain 60 nuclear warheads. Plus 1 hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. The President of the Philippines had already given instruction for this kind of situation. Pag nagkaroon ng armed attack, ganito ang gagawin. Ibig sabihin, yung putang inang presidente natin, naghahanda talaga sa gera. I understand that the government would have to prepare in any contingency. Pero, yung ganitong klase, kahit pa sabihin natin na nag-prepare kayo, hindi nyo na to dapat ina-announce. Anong intensyon ninyo? Bakit nyo sinasabi to? Nakita mo na ba yan, Mami Laika? Yung video ni Browner? Alam mo, grabe. Alam mo, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tapang nila. Yung parang hindi ready ang Pilipinas. Talaga ba? I-play natin to, Mami Laika. Siyempre, i-compare natin yung capability natin with the capability of our other neighbors. Marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong kailangan ayusin. But as of now, personally, I can say that we are already a world-class army. World-class armed forces. So kayang-kaya natin. We have the capability, kaya nating i-depensa ng ating bansa, pero ang sinasabi ko po, kulang pa, no? Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Kulang pa. But we are now in the process of modernizing our armed forces. We are expecting that pag nagkagulo, no, syempre tayo muna ang makikipaggera. And then, but we are expecting also reinforcements or help from our ally. Unang-una, I cannot understand why he is talking about capability and at the same time naniniwala siya na inadequate ang military assets natin. Pag ang military assets mo inadequate, Bex, hindi ka ready. Oo nga, parang alam mo gaano ka bobo yan si Browner, sorry pero ready tayo pero inaamin ko kulang pa tayo, may mga parang ano ba talaga? Ano ba pinagsasabi nito? Ready ba talaga o hindi?
Saka bakit naghahanap ng gulo? Ang nakakadiri nga, parang salita siya ng salita na, ready tayo. Pero aminado na yung mga assets natin ay kulang. We are in the process of modernizing our kinembot daw, ganyan. Sir, hindi ka po dapat nagsasalita na ready tayo sa armed attack or whatsoever. Your job is to set a reasonable expectation kung ano ang kaya natin. Hindi yun pagsuko, yun ay pamamaraan rin para totoo mong maprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung lolokohin mo kaming lahat na hindi ready tayo. Ready tayo pagkatapos at the same time inaamin mo na wala tayong gamit. Alam mo, Mamilay ka, may mga nag-message sa akin, sabing ganon, tangina nito ni Browner, ganyan. Yung mga AFP military camps nga, nag-collapse yung pader, hindi niya mapaayos. AFP camps to. Nag-collapse daw yung mga pader, 3 weeks na, hindi niya mapaayos. Pagkatapos sasabihin mo, ready ka sa gera? Nakakaiyak kasi syempre, ako exposed naman ako sa mga bossing na tao. Yung mga ganitong klase, yung mga pinagtatawanan lang namin, o kaya yung mga nadiri namin nakapakis sa likod pa nagsasalita. Di ba, as much as possible, last resort yung gera. So, dapat hindi ka nagbibida-bida ng gera, tapos sasabihin ni BBM, okay, economy natin, yung mga foreign investors, magpuntahan kayo rito, mag-invest na kayo. Eto yung, Chief of Staff mo sa Kung ako negosyante, mag-i-invest ba ako dito sa bansang gusto makipaggera? Ano ako, tanga? Right. True. Yung mga ganito kasing usap, kunwari, totoong ready ang Pilipinas. Is it something that you should talk about publicly? Kunwari totoong ready talaga ang Pilipinas, ganyan. Ano ba yun? Proper ba na niyayabang-yabang mo yan or inaano-ano mo yan? Kasi, yun nga ang dating belligerent yung belligerent yung behavior mo Yung parang, ay, kaya namin, tapos, basta importante lang ma-hold off yung ganyan kasi ina-expect naman namin merong reinforcement, darating mga tulong mula sa aming mga mutual defense treaty. Ina talaga, full display of naivety talaga to. Saka ano yung nagagaganyan ka, tapos yung mga simpleng sakuna, hindi matugunan ng gobyerno, hindi kayo makatulong. True. Actually, mas nakakahiya pang statement dito doon sa bandang dulo ng itong video na to. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr., is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 days hanggang 30 days. So yun yung pinaghahandaan po natin na kailangan ay kayang-kaya nating lumaban na tayo lang for about 20 to 30 days. Ang utos ng Pangulo, putang ina yan. Ang utos ng Pangulo, ang utos ng Pangulo, tapos yung Pangulo mo, kanda kumahog para na makipagkamay kay Xi Jinping. So parang iba yung sinasabi ninyo sa inaakto ninyo, parang ano ba talaga, saka 20 days, kayo lang yan, habang yung idadamay yung mga civilian, poprotektahan nyo kami, kaya nyo. Baka mamaya kami yung ibala nyo sa kanyo, tapang-tapangan kayo, tapos kaming gagawin yung shield. True. So, the President had already given an order to his Chief of Staff na hold off until 20 to 30 days. Kapag nagkaroon ng armed attack, dapat daw i-hold off ng Philippine military, whatever it is, yung armed attack na yon for 20 and 30 days. Bex, pagka ginera tayo, kunwari ginera tayo ng China, walang 20 to 30 days, one day lang tayo, lusaw tayong lahat. Anong 20 to 30 days pinagsasabi nyo? Diba? And what if, yung pinapangako ninyong tulong, what if hindi yan ma-activate? What if hindi yan mangyari? Tapos ang nakakaiyak dito, the President of the Philippines had already given instruction for this kind of situation. Pag nagkaroon ng armed attack, ganito ang gagawin. Ibig sabihin, yung putang inang presidente natin, naghahanda talaga sa gera. Well, yan talaga yung priority ninyo. Kasi, I understand that the government would have to prepare in any contingency. Pero, yung ganitong klase, kahit pa sabihin natin na nag-prepare kayo, hindi nyo na to dapat ina-announce. Anong intention ninyo? Bakit nyo sinasabi to? Diba? Bakit pina-publicize nyo pa to? Nakakadiri. Sobrang nakakasuka talaga. Does he think war last 30 days only? Depuga. Tapos, pilit nakipagkamay kay Xi Jinping, sabi ni It's Fudge. Actually, ito yung nakakaloka. Bakit niya iniisip na tatagal tayo ng hanggang 30 days? Iniisip ko yan, baka sila yung tatagal ng 30 days, hindi yung mga Pilipino.
Pero ganun pa man, apektado tayo. Hindi tayo tatagal ng 30 days. Sila siguro kaya nila tumagal ng 30 days, baka magtatago sila. Lagi nilang ino-open ang topic na yan pag may malawakang rally para natatakot ang tao. Totoo. And nag-start na talaga yung mga pananakot nila. Kasi, di ba nag-file na sila ng kaso sa 97 persons of interest over violent incidents during September 21 rally. Ayan. Ito yung mga kaso. Conspiracy and proposal to commit rebellion and insurrection, sedition, inciting to sedition. So basically, di ba malaking rally yung September 21? And there is another big rally that is going to happen. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dapat maging matalino kayo. Avoid seditious remarks para hindi magkaroon ng arestuhan. Ganun. So yun, play it by the ear. Play it by the ear. Just show up. Kung una yung problemahin is showing up sa mga rally. Doon na lang muna. Ang tatangan talaga ng mga yan, so stupid. Anong laban nyo sa China? Sinabi na ng China, they will not give anyone the chance to take a second shot. Idiots to the highest level. Correct! Sabi ng China, who was that? A very important guy from the Chinese government made this speech and he said na China is not going to take the first shot. Pero definitely, hindi niya na i-allow ang second shot. Hindi kaya yung ganyang drama ni Browner, parang in response doon sa or reaction doon sa sinabi ng China. Pero just to say, di ba, bakit kagaganyan? China yun. Even US willing makipag-cooperate kay China para maiwasan yung gulo kasi alam nilang pag nagkagera, pitpitan yan. Tapos tayo, feeling natin ang tapang natin. True. Paleno. Meron talaga silang ibang layunin dyan eh. Baka nga ang nila dyan, ang goal nila dyan really is to make people feel afraid na mag-conduct ng rally, lumabas, yung ganun ba. Ito yung speech na tinutukoy ko. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated, we call it 61, because it can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. Ayan, clear yung message ng China. Hindi kami manggigera, pero pag ginera nyo kami, we'll make sure that you're gonna have it. Anong pinagsasabi ni Browner, diba? Anong armed attack ka ready? Ready kami, pero aaminin ko na kulang pa din. Parang ano ba talaga? Ready ba o kulang? Puro! Eto nga sabi ko doon sa post ko na yung isang Huey chopper, super Huey chopper ng Pilipinas na nag-undergo na on a relief mission, nag-crash. Sabi ni PH military is world class but assets still inadequate. Ito hindi ko gets. Kung inadequate yung assets mo, hindi ka world class, kamputang ina mo ka. Huwag mong pinagsasama yun sa isang sentence. Okay? Ilagay nyo sa ito kasi, binubullshit niyo yung mga Pilipino world class ang PH militar. Hindi nga po. Yung soldiers natin, sabihin na natin na magagaling yan. Yung soldiers natin, sabihin natin na matatalino, magagaling, ganyan-ganyan. Competent yung mga soldiers natin. But our soldiers, our military is not just the people. It's not just the soldiers. Kasama dyan yung weapon, kasama dyan yung equipment. Kung yung soldier per se lang, wala namang gera at wala ka namang military, na soldier lang ang usapan. Kasama dun yung military assets. So when you say PH military, that's the soldier and the military asset. And let's just be real here. Hindi tayo world class. Kasi yung mga assets natin, bulok.
So, wag niyo pong ginagago yung sambayan ng Pilipino at binibigyan siya ng false expectation na wow, world class tayo, kaya natin. Iba po yung tapang sa pagiging outright stupid. 'Di ba? Ito yung Super Huey chopper na nag-crash sa Agusan del Sur kasi nagbigay ng relief mission. And I feel really sorry dun sa magpalipad nitong chopper na to, no? May namatay? Tingin ko meron. Oh, kawawa naman, no? Kasi posibleng wala na. Kasi yung Rappler, nag-post siya nito, binalita niya to. Pagkatapos, dun sa mga pictures ng Rappler, meron dong mga nakaboots na sunog ang katawan. 6 daw. 6 ang patay. Alam mo, nakakaiyak kasi yung mga pinagsasabi ng mga to. Lagi pinapack-check ng Mother Nature. Tapos nadadama yung mga walang yung mga maliliit na Mga inosente. Correct. So, parang yung kayabangan nila, hinahamor sila ng Mother Nature. Kasi yayabang, ito mga sinungaling nyo, eto, papamukha ko sa inyo. Kaya ang tinatamaan tayo, yung mga normal na Pilipino. Hindi ba pinapangalanan ng Eastmincom yung mga patay? Pero doon sa picture ng Rappler, meron doon talaga yung mga sunog na katawan na naka-boots. So, I think meron talagang patay. I mean, ito yung mga sundalo natin nito, wala pa silang kalaban. Ang kalaban lang nila dito, sarili nating military asset. Tinalo na sila ng sarili nating military asset. Yan yung kinaiiyak ng puso ni PRRD sa totoo lang. Ito yung kinaiiyak ng puso ni PRRD. Yung mga sundalo mo, napaka-hazardous na ng trabaho nila. Pagkatapos dagdag pa sa hazard nila, yung mga equipment, mga military equipment na dispalinghado. Wala ba tayo sa gera nito? Ganito na yung inaabot ng mga sundalo natin. Paano pa pag may kalaban? Wala pa tayong kalaban nito, sir. Diba? Wala pa tayong kaaway nito. Ito na po yung inabot ng mga sundalo natin. So anyway, ang kaisa-isahan lang talaga nating shot dito in order to change everything, in order to stop this madness, is really to overwhelm BBM sa panawagan na lumayas na siya ng malaki. Mga sanayan sa Operation Joey, tinalo lang tayo ng bugso ng hangin. Naalala ko tuloy na gusto talaga na PRRD yung chopper ng Russia dahil kayang-kayang lumipad sa bagyo. Ayun nga di ba? Ibig sabihin yung mga equipment natin is not competent enough, is not good enough para sa mga ganitong klaseng operation. Nilalagay niya sa alanganin yung buhay ng mga sundalo. Supposedly dapat nga makikipagpatayan nga yan, i-risk niyan yung buhay niya sa mga delikadong sitwasyon Pagkatapos pagsampa pala nila sa sarili nating chopper, dun palang delikado na pala buhay nila. Diba? Sabi ni XZH, Joey, wala nga tayong multi-role fighter jet, tapos ang tapang-tapang. Hirap nga si Gibo bumili ng MRF, tapos makipaggera ka pa. Sabi ni Gallows God, this is true, papatayin kami ng sariling mga doktrina. Papamisyon kami just to drop off trivial items sa high-risk hazardous area. Literal na buwis buhay with shitty equipment. Diyan galit na galit si PRRD Kaya nga si PRRD, di ba, sobra yung niya, pag mag-modernize ng yung pag-acquire ng mga bagong gamit para sa pulis at saka sa military. Kasi delikado na yung trabaho, pagkatapos pasasakayin mo pa sa putyo-putyong